Isa sa mga pinakamasakit na karanasan ay ang mamatayan ng mahal sa buhay. Sobrang lungkot ang aking naramdaman nang mamatay ang aking Lola Hilda kahit masungit siya sa akin noon. Marami kasi siyang pamahiin na hindi ko sinusunod simula bata pa ako. Gayunpaman ay mahal ko si Lola Hilda at lubos akong nalungkot sa pagkamatay niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may pamahiin sa lamay pala ang aking mababali at magkakaroon ako ng nakagigimbal na karanasan. Ako si Fredo at ito ang aking kwento. Si Lola Hilda ay mahina na nung mga huling buwan niya. Lagi na lang itong nakaupo at madalas na kinakausap ang sarili. Naawa ako sa kanyang kalagayan kaya naman lagi ko siyang inaalalayan at binabantayan hanggang sa huling araw niya. Alam din ng mga magulang ko kung gaano ako kalapit kay Lola Hilda. Kaya sila muna ang nagbantay sa unang mga araw ng lamay niya. Isa kasi sa pamahiin sa patay ay bawal daw itong maiwan na walang bantay at isa iyon sa mga bilin ni Lola Hilda na lagi naming sundin. Sa mga pagkakataong naalala ko ang mga bilin ni Lola ay lubos akong nalulungkot at napapaiyak. Kahit lagi niya akong pinapagalitan sa pagbali ng kanyang mga bilin at pamahiin, ay pinauulanan pa din niya ako ng pag-aaruga at pagpapalaki sa akin. Kaya naman naisipan kong handa na ako naman ang magbantay sa kanya. Sakto din kasi nasusunduin ng aking mga magulang ang iba naming kamag-anak at ako lang ang maiiwan mag-isa sa bahay para magbantay sa lamay ni Lola Hilda. Marami pa din ang bumisita nung ako na lang ang bantay at sinamahan nila ako hanggang madaling araw. Ngunit karamihan sa kanila ay unti-unti nang nagpaalam muna hanggang sa maiwan na akong mag-isa at dun ako nakaranas ng kakaibang pangyayari. Nang mapansing ako na lang mag-isa ay nalungkot ulit ako dahil tanging kasama ko lang ay ang aking yumaong lola. Naisip kong maglibang muna habang mag-isa dahil wala pa ulit bumibisita sa amin. Doon ako nagkamali nang maisipan kong mag-inom muna. Habang umiinom ako ay nakaramdam ako ng antok. Para labanan nito ay naisipan kong magbanyo muna at nawala sa aking isip na maiiwang walang kasama si Lola Hilda na nagbabantay. Pagbalik ko ay nagulat ako sa aking nakita. Tila naglaho ang katawan ni Lola Hilda sa kabaong at naiwan akong mag-isa sa bahay. Nawala ang antok at pagod ko dahil sa aking nakita. Hindi ko alam ang aking gagawin at nanigas na lang ako sa takot dahil naalala ko ang mga bili ni Lola. Sa aking pagkataranta ay tinawagan ko ang aking mga magulang para ipaliwanag ang nangyari. At nang ako ay lumingon, ay nagimbal ako. Dahil nasa loob na ulit ng kabaong si Lola Hilda na parang walang nangyari. Doon ko naisip na tila nawawala na ako sa aking sarili. Hindi ako umalis sa pagbabantay hanggang sa makabalik ulit ang aking mga magulang at ng iba naming mga kamag-anak. Habang may kasama na ulit ako, ay hindi maalis sa aking isipan na alam ko ang aking nakita at talagang naglaho sa kabaong si Lola Hilda. Isa kasing dahilan kung bakit naniniwala si Lola Hilda sa mga pamahiin ay dahil kilala itong manghihilot sa aming probinsya. Lagi niyang sinasabi na kung wala namang mangyayaring masama ay mainam na sundin na lang ang mga paniniwala. Pinaniniwala ang may libro siya
kung saan konektado di umano ang kanyang kaluluwa para makatulong siyang manggamot. Nung namatay siya, ay wala naman kaming natagpo ang ganong libro kaya hindi na namin ito hinanap pa. Naisip kong magdala ng kumot at unan habang nagbabantay dahil sa lamig ng gabi. Sa aking pagod at puyat ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Lingid sa aking kaalaman, isa pala sa paniniwala ay bawal matulog ang bantay sa patay. Napanaginipan ko si Lola Hilda na tila minumulto ako sa aking panaginip. Inuudyokan ako nito na tulungan daw ang kanyang kaluluwa na makatawid sa kabilang buhay. Kailangan ko daw hanapin ang kanyang libro at siguraduhing sunugin ito. Napabalikwas ako nang ako ay magising at naghihingalo sa takot. Inaalog na pala ako ng aking kasama dahil tila binabangungot daw ako. Hindi daw nila ako magising kahit anong alog sa akin at sinisigaw ko daw ang pangalan ni Lola Hilda habang umiiyak. Matapos nun ay hindi na ako pinagbantay ng aking mga magulang dahil naiintindihan daw nila na emosyonal ako sa pagkamatay ng aking lola. Napagdesisyonan kong sundin ang huling habilin sa akin ni Lola Hilda at hanapin ang kanyang libro. Naisip kong palipasin ang libing muna ni Lola Hilda at magpahinga muna ng ilang gabi. May parte kasi sa akin ang natuwa nang makita ko ulit siya sa aking panaginip dahil nakapiling ko si Lola Hilda muli kahit sa panandaliang pagkakataon lang. Isa ako sa mga nagbuhat sa kanya para dalhin sa karo at iparada. Habang bitbit siya ay namamaalam na ako na aayusin ko ang kanyang mga gamit at bigla kong naalala ang kanyang aparador na nakakandado kung saan pinagbabawalan niyang buksan namin noon. Habang naglalakad sa prosesyon sa patay, ay naisip kong marahil ay nandun nakatago ang kanyang libro. Binulungan ko ang aking mga magulang kung nasa kanila ba ang susi at may dadaanan muna ako bago sumunod sa libing ni Lola Hilda. Pagdating sa bahay ay hinalugog ko agad ang kanyang aparador at natagpuan ng isang sulok nito kung saan nakalagay ang lumang libro. Agad ko itong kinuha at nang aking buksan ay napansin kong marami itong kakaibang mga simbolo at mga salita sa Latin. Humabol ako sa libing at nakidalamhati sa aking pamilya. Ang hindi nila alam ay natagpuan ko na ang librong ibinilin sa akin ni Lola Hilda kung saan nakaipit dito ay ang litrato ng aming pamilya. Doon ko naisip na kaya pala konektado ang kaluluwa niya sa libro. Dahil dala-dala niya ang ala-ala ng kanyang pamilya sa loob nito. Natanging kami ang koneksyon na nakatali sa kanyang kaluluwa sa mundong ibabaw. Kaya sinunog ko na ang libro kasama ang aming litrato para mapahinga na ang kanyang kaluluwa. Alam ko naman na habang buhay namin dala-dala ang kanyang mga alaala at ang pagmamahal niya sa amin. Kaya pinangako ko din sa aking sarili na sundin palagi ang kanyang mga paniniwala at iwasan labagin ang kanyang mga pamahiin. Bilang isang driver, marami na akong naging karanasan na nababalot ng kababalaghan sa pagmamaneho. Ang hindi ko inaasahan ay ang pinaka-nakakatakot pala ay ang nangyari nang ako ay maisipang magbakasyon kasama ang aking mga kaibigan. Kung kailan hindi ako namasada
ay dun ko naisipan na gamitin ang aking sasakyan para mamasyal sa probinsya ng Bicol. Lingid sa aking kaalaman ay ang mga madadaanan pala papunta dun ang nababalot ng misteryo. Ako si Dennis at ito ang aking kwento. Si Julius ay matalik kong kaibigan at siya ang nag-aya na pumunta sa Bicol dahil may mga kakilala daw siya doon na pwede naming tuluyan. Sa una ay dapat kaming dalawa lang, ngunit naisipan naming isama ang isa pa naming tropa na si TJ. Si TJ ang aming tropa na magaling sa direksyon at dahil unang beses ko palang pumunta doon, ay siya ang tagaturo ng daan. Habang nasa biyahe ay nabanggit ni TJ na kapag gabi daw ay kailangan naming mag-ingat dahil may nagpapakita daw sa mga damuhan. Totoo nga ang kanyang sinabi. Dahil sa mga talahibang nadaanan namin nung gabi ay kitang-kita namin na may mga mapupulang mata na tila nanlilisik sa dilim. Kinilabutan kami, ngunit naisip na lang na baka mga mababangis na hayop lang ang mga ito. Nagpatuloy kami sa aming pupuntahan at nawala na din sa isip ang aming nakita nung gabing iyon. Ilang araw din kaming nanatili sa Bicol at nagsaya. Hindi namin alam na mas nakakahilakbot pa pala ang magiging karanasan namin pauwi. Sa una ay tahimik ang aming biyahe at nagkukwentuhan pa tungkol sa naging karanasan namin sa Bicol. Nag-usap din kami tungkol sa pagbalik sa Maynila at sa mga pwede naming madaanan pauwi. Doon namin bigla naalala ang aming nakita. Nabanggit ni Julius na hindi namin natanong sa mga lokal sa Bicol kung ano ang aming nakita. Nang lumalim ang gabi, ay nanahimik na lang kami para iwasan takutin ang isa't isa. Ilang oras pa kasi ang biyahe namin bago makarating pauwi sa Maynila. Nagsisi kami na gabi pa kami biyahe at pwede namang mas maaga na lang sana kami umalis. Naisip namin na maghanap muna kami ng tutuluyan sa gabi. Sa kasamaang palad ay biglang nasira ang makina ng aking kotse at tumirik ito. Mabuti ay naitabi ko ito sa gilid bago tuluyang huminto. Habang inaayos ko ito ay nag-aabang kami ng ibang sasakyan para humingi ng tulong. Ngunit wala ni isang dumaan. Nang hindi ko ito maayos ay naisipan naming lakarin na lang. Naisip namin na humanap na malapit na tao para humingi ng tulong o kaya ay para makituloy kami. Kailangan ko din kasi ng tulong sa pag-aayos ng makina at may pyesa akong hindi ako sigurado kung paano gamitin. Maya-maya ay nataranta si TJ. Napansin kasi niyang tila nawalan din kami ng signal at hindi kami makatawag o kaya makapag-internet man lang para alamin kung paano ayusin ang aming sasakyan. Napahinto kami sa paglalakad nang makarinig kami ng kaluskos sa may damuhan. Naaninag namin ang hugis ng isang aswang na tila nanlilisik din ang mga mata. Doon namin napagtanto na ganun ang mata na aming nakita. Napansin din namin na tila may iba pang kaluskos kaming naririnig sa ibang parte ng talahiban. Napahinto ako sa takot at sinabihan sila Julius at TJ na dahan-dahan kaming bumalik sa aming sasakyan muna. Dahil sa tunog ng kaluskos ay naisip kong baka marami pa ang nakatagong aswang sa damuhan tulad ng aming nakita. Lalong lumalim ang gabi at lumalala na ang aming pagkatakot. Wala kaming paraan para makaalis bukod sa intayin mag-umaga. Akala namin ay baka swertihin din kami
na may dumaan na sasakyan at hintuan kami para tulungan. Ngunit wala talagang dumaan. Ilang oras ang lumipas at madaling araw na. Nilalabanan namin ng antok dahil sa takot na baka kami ay biglang lapitan ng isa sa mga aswang. Maya-maya ay narinig naming lumalakas ang tunog ng kaluskos hanggang sa sumugod ang isang aswang. Tumalon ito sa ibabaw ng aming sasakyan habang pilit kaming pinapasok. Naisipan naming lumabas ng sasakyan at tumakbo na lang dahil tila may iba pa itong kasama na papalapit din sa amin. Habang papalabas ay nadakma nito si Julius. Itinapon ng aswang si Julius at winakwak ang tiyan nito. Nagsisisigaw si Julius sa sakit habang nilalapa ang kanyang laman loob. Kinaladkad ako ni TJ para tumakas habang umiiyak si Julius na humihingi sa amin ng tulong na huwag siyang iwan. Hindi ko na maalala kung ano pa ang ibang mga nangyari nung gabing iyon at natauhan na lang ako na karay-karay ako ni TJ habang naglalakad sa dilim. Hindi ko na namalayan kung anong oras na at kung gaano na kami katagal na naglalakad. Maya-maya ay nabitawan na din ako ni TJ at dun kami nag-umpisang humagulgol. Wala na kaming pakialam sa mangyayari sa amin dahil sa pagluluksa namin sa nangyari kay Julius. Nawalan na kami ng pag-asa nang biglang tumunog ang cellphone ni TJ. Nagkaroon na ulit ito ng signal at agad kaming nakahingi ng tulong. Mabuti ay nag-alala din ang aming pamilya dahil ilang oras kaming nawala at hindi pa nakakarating sa Maynila. Doon namin ipinaliwanag ang mga nangyari sa amin. Humingi din si TJ sa kakilala niyang mga pulis para salubungin ang aming sasakyan. Naisip naming bumalik sa aming pinaghintuan at ayusin ang sasakyan para makauwi kami. Nagkatinginan lang kami ni TJ at naisip na makikita namin ang bangkay ni Julius. Kinakabahan kaming naglakad pabalik at nabigla nang mapansing wala na ang katawan ni Julius. Tanging mga bakas ng dugo na lang ang aming naabutan. Nagmamadali akong ayusin ang sasakyan sa takot na bumalik ang mga aswang. Mabuti ay gumana ulit ito at nakapagmaneho kami hanggang sa checkpoint kung saan nakaabang ang mga pulis na kakilala ni TJ. Kwinestyon nila kami sa nangyari at pinatunayan namin na hindi kami lasing. Hanggang ngayon ay bukas pa din ang kaso. Dahil pinaghahanap pa ng pamilya ni Julius ang kanilang anak at hindi sila kumbinsido sa aming kwento. Ayon sa pulis, ay inatake kami ng kawatan at trauma lang ang nagsabing aswang ang aming nakita. Ngunit alam namin ni TJ na totoo ang nangyari sa amin. Ilang taon na ang lumipas at hindi na kami nag-uusap ni TJ. Bumalik ako sa pagmamaneho, ngunit hindi na ako lumalabas ng Maynila. Hanggang ngayon ay iniiwasan ko ng biumahe kapag gabi sa takot na makita ang mga nanlilisik na mga mata sa talahiban. Simula nang ako ay magkamuwang, ay ipinaliwanag na sa akin ng aking ama na ako ay kanyang ampon lang. Hindi daw si Tatay Ricardo ang tunay kong ama at ako ay ipinaalaga lang sa kanya bago mamatay ang aking tunay na magulang. Ayon kay Tatay Ricardo, sanggol pa lang daw ako nung kupkupin ako kaya hindi ko na matatandaan ang aking mga magulang. Nasunog daw ang bahay na aming tinitirhan kaya namatay sila
at ako lang ang tanging nakaligtas. Tahimik ang pamumuhay namin ni Tatay Ricardo sa isang maliit na bukid namin. Siya ang nagtatanim, nagsisibak ng kahoy at humuhuli ng makakain namin. Samantalang ako naman ang nauutusan sa pamamalengke at pakikipag-usap sa mga bebentahan namin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay laging lumalabas ng gabi si tatay at ako ay binibilinan na huwag lumabas. Lagi din niya akong kinakandaduhan sa bahay tuwing gabi. Hindi ko masyado pinapansin iyon nung bata pa ako. Ngunit ngayong tumatanda ako, ay onti-onti na akong napapaisip kung bakit umaalis ng gabi si Tatay Ricardo at bakit ako kinukulong sa bahay tuwing gabi. Ako si Brando at ito ang kwento kung paano ko nadiskubre na ako ay ampon ng isang aswang. Ako ay magsasampung taon na nung ako ay unang mapaisip sa kakaibang gawain namin ni Tatay Ricardo. Nagtataka akong sa batang tulad ko na pupunta ang pakikipag-usap sa ibang tao. Nang tanungin ko si Tatay Ricardo, ay nagtaka ako sa sagot niya. Hindi daw siya gusto ng mga tao sa bayan, kaya sa akin niya ito pinagkakatiwala. Mabait sa akin si Tatay Ricardo, ngunit bihira itong makipag-usap sa akin. Kaya isang gabi, ay mas lumakas ang aking kuryosidad sa aming bahay. Isang gabi ay nagtaka ako dahil napansin kong tila nasira ang kandadong nakasabit sa labas ng aming pintuan. Pinakita ko ito kay Tatay Ricardo at napansin kong nag-alala siya. Mahigpit akong binalaan na huwag akong lalabas at matulog na ng maaga. Sinabi niyang may mga masasamang elemento ang nasa labas tuwing gabi at ayaw lang niya akong mapahamak. Nang makaalis si Tatay Ricardo, ay nahirapan na akong matulog dahil sa mga kaluskos na aking naririnig sa labas ng bahay. Naisipan kong sumilip sa labas kahit alam kong hating gabi na. Sa una ay napansin kong may tila hugis na umaaligid sa labas at ang tunog nito ay parang sa baboy ramo. Maya-maya ay nagulat ako nang matanaw si Tatay Ricardo. Nakita kong duguan ang katawan niya at tila hinihingal. Naisip kong lumabas para salubungin siya, ngunit napansin kong hindi sa kanya ang dugo dahil may kinakaladkad itong katawan ng baboy ramo. Agad akong bumalik sa paghiga at pinilit matulog. Hindi ako makapaniwala na tuwing gabi pala humuhuli si Tatay Ricardo ng mga hayop na aming kinakain. Doon ko din napagtanto na ang narinig kong ingay ay tunog ng 2 baboy ramo na naghahabulan at si Tatay Ricardo ay nagbagong anyo para mahuli lang ito. Napansin ko din na nagbubulong-bulungan ang mga tao sa bayan tuwing namamalengke ako. Akala ko nung una ay pinag-uusapan nila kung bakit bata ang nauutusan bumili. Ngunit ngayon ay naririnig kong si Tatay Ricardo pala ang kanilang pinag-uusapan. Tinawag nilang aswang si Tatay Ricardo at mapanganib daw siya. Narinig kong naaawa ang iilang kapitbahay sa aking kalagayan dahil ako daw ang susunod na bibiktimahin nito at pinapataba lang daw ako ni Tatay Ricardo bago ako nito kainin. Umuwi akong natatakot kay tatay dahil sa mga paratang ng mga tao. Kaya naisipan kong tumakas ng gabi kapag umalis ulit si Tatay Ricardo dahil sira naman ang kandadong nasa pinto. Pag alis niya nung gabi ay sumilip ulit ako sa labas. Naisip kong siguraduhin muna kung makakalayo ako, ngunit naririnig ko ang kaluskos sa labas at naisip na nagbabantay si Tatay Ricardo.
Naisip kong sumuko na sa pagtakas nang aking makita si Tatay Ricardo na nakatayo sa harap ng bahay. Maya-maya ay nakarinig ako ng alulong at nagulat sa aking nakita. Naalerto ang itsura ni Tatay Ricardo at dahan-dahan itong nagbagong anyo bilang isang aswang. Naging mabalahibo ang katawan niya at lumabas ang matalim niyang kuko at mga pangil. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita dahil pinagdasal kong hindi totoo ang usap-usapan ng iba tungkol kay Tatay Ricardo. Nang makita kong tumakbo papalayo si Tatay Ricardo papunta sa alulong, ay napagdesisyonan kong tumakas na din. Nagmamadali akong tumakbo sa dilim at tanging liwanag lang ng buwan ang aking ilaw sa daanan. Masukal ang tinakbuhan kong gubat at niligaw ako dahil sa dilim ng paligid. Maya-maya ay narinig kong may tumatahol na mabangis na asong papalapit sa akin. Bigla akong nadapa at naisip na hindi man ako makain ni Tatay Ricardo. Ang mabangis na aso naman ang papatay sa akin. Nang tatalunin na ako nito, ay narinig kong umiyak ang aso. Paglingon ko, ay hawak na ito ni Tatay Ricardo at nagpaliwanag siya sa akin. Hindi daw totoong nasunog ang bahay ng aking mga magulang. Siya daw ang pumatay sa mga ito dahil kilala daw ang mga ito na nagbebenta ng mga sanggol. Aswang man siya, ay masamang tao lang daw ang kanyang pinapatay. Simula daw nang makupkup niya ako, ay napamahal na siya sa akin at tanging gusto lang niya ay maprotektahan ako. Umiiyak siyang humihingi ng tawad sa akin at nagmamakaawang wag daw siyang iwan. Dun ko naisip na hindi halimaw si Tatay Ricardo. Na kahit ako ay ampun lang ng aswang, ay naisip kong mas masahol pa ang iilang tao sa tunay na mundo. At mas pipiliin kong makasama si Tatay Ricardo na maayos akong pinalaki at mabuti ang pagtrato sa akin. Ako si Brando at ako ay ampon ng isang aswang. Bilang isang manunulat ng balita, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga pamahiin at kwento ng mga maligno. Ako si Gary at ang aking kwento ay nagsimula nang aking maisipang gawa ng balita ang mga usap-usapang aswang sa isang probinsya. Naisipan kong biumahe para mag-imbestiga at saktong piyesta ang aking pupuntahan. Isa sa mga babala sa akin nung papunta dun ay mag-ingat daw ako dahil lapitin sa panganib ang mga dumadayo sa probinsya. Sa una ay hindi ako naniwala. Dahil naisip kong maraming ibang dayo dito sa probinsya, lalo na't may selebrasyon dito. Sa unang mga araw ay naglibang muna ako at nakikain sa mga nagpipiesta. Napansin kong madaming bulungan ang naririnig ko tungkol sa aming mga dayo. Nung kinagabihan, ay nagtanong-tanong ako sa mga taga rito kung bakit tila pinag-uusapan kaming mga dayo. Sa una, ay nag-aalangan pa silang sumagot, ngunit ipinaliwanag nilang madami daw kasing nawawalang mga dayo sa kanila tuwing may piyesta. Kahapon lang daw ay may natagpo ang katawan ng lalaking banyaga na duguan at tila nawawalan ng laman loob. Nang tanungin ko ang mga pulis ay ayaw nilang magpaunlak ng interview. Doon ako lalo nagka-interes na alamin ang di maipaliwanag na nangyari dito. Umuwi ako ng Maynila at naisipan na manaliksik pa tungkol sa kasaysayan ng probinsyang aking binisita. Doon ko napag-alaman na kilala pala ito
sa madaming kwento tungkol sa mga aswang. Naisipan kong bumalik sa sumunod na taon. Nung bumalik ako 1 taon nang makalipas, ay naisip kong handa na akong harapin kung totoo ba ang usap-usapan ng mga aswang sa probinsyang iyon. 1 taon akong kumalap ng impormasyon at hindi pa din ako naniniwala na totoo ang mga ito. Tulad noon, nakihalubilo muna ako sa mga nagpipiesta at lahat sila ay binabalaan akong maging maingat. Dahil hindi ako gaanong naniniwala, ay patuloy lang ako sa pagsasaya at pakikipag-inuman sa mga lokal. Hanggang sa may mapansin akong kakaiba. Habang naglalakad-lakad ako, ay nakikita kong may mga nagmumukhang alala imbis na nagdidiwang. Nang lapitan ko sila, ay lahat silang nagsasabi na dayo lang sila dito. Tinanong ko kung bakit tila natatakot sila at nagulat ako sa kanilang sagot. May babae daw na nawalan ng anak sa kalagitnaan ng piyesta. Wala daw alam ang mga lokal sa nangyari at sinasabi nilang maaaring isang aswang ang dumakip dito. Hindi na sana ako maniniwala, ngunit may nabalita lang sa amin nung nakaraan. Isang bata di umano ang natagpuang lasog-lasog ang katawan sa may gubat. At yun daw ay isang ebidensya na may aswang na gumagala sa probinsyang iyon. Kaya mas lalong natakot ang babaeng umiiyak dahil natatakot siyang baka anak niya ay nakuha na din. Buong gabi akong hindi mapakali at naisip na hindi totoo ang mga aswang. Narinig kong nag-uusap ang iilang lokal na baka dumaan ulit ang aswang sa gubat. Dun ko naisipang puntahan ito para mapatunayang wala naman talagang aswang. Umalis ako ng gabi kahit na binalaan ako ng mga kasama ko sa aking tinutuluyan. Nagdala ako ng kamera para kumuha ng litrato kung sakaling totoo ito. Habang naglalakad sa dilim, ay bigla akong nakarinig ng kaluskos at pagsipat ko ay nagulat ako. Tanaw ko sa malayo ang isang aswang at hindi ako makapaniwalang totoo ang aking nakikita. Kapansin-pansin ang mapupulang mga mata nito at matatalim na pangil na lumiliwanag sa dilim. Mabuti na lang at hindi ito nakatingin sa akin. Dun ko napansin na may kinakain itong lalaking nakahandusay sa sahig. Kitang-kita ko na winakwak nito ang kanyang tiyan para kalkalin ang mga laman loob nito. Pinipigilan kong masuka habang nakikitang tumatagas ang dugo sa katawan ng aswang. Dahan-dahan akong umatras at balak na kunan ito ng litrato nang biglang kumislap ang aking flash. Naninigas ako sa takot hanggang sa bigla itong mapatingin sa akin. Sa pagkataranta ay nabitawan ko ang aking kamera at naiwan ito. Kumaripas ako ng takbo papalayo dahil sigurado na akong totoo ito. Nagdadasal akong hindi sana ako nito maabutan. Nagtago ako sa likod ng isang puno nang bigla akong makarinig ng isang batang umiiyak at agad ko itong pinuntahan. Nilapitan ko ang bata at agad na hinatak para makabalik sa aking tinutuluyan. Nang tanungin kami ng aking mga kasama, ay ikwinento ko ang aking nakita. Sinabi ng bata na kasama niya ang kanyang ina bago siya dakipin ng aswang sa gubat. Siya pala ang nawawalang bata at agad namin siyang binalik sa kanyang ina. Nagpasalamat ang babae dahil sa aking paghahanap sa kanyang anak.
Naisip kong lumapit sa mga pulis tungkol sa aking nakitang aswang na may pinatay na lalaki sa gubat. Nang dumating sila sa aking tinurong lugar, ay nakita nila ang bangkay ng lalaking aking tinuro. Ayon sa kanila, ay isa itong dayuhan na nawawala ilang araw na. Matapos nun, ay ayaw na nilang magpaunlak ng pakikipanayam ko sa kanila. Sa kasamaang palad, ay hindi na nila natagpuan ang aking kamera at umuwi ako ng Maynila na walang matibay na ebidensya sa aking naging karanasan. Ngunit alam ko ang aking nakita at ngayon ay alam ko na totoo nga ang mga aswang. Hanggang ngayon ay nananaliksik pa din ako bilang isang tagapagbalita, ngunit mahirap humanap ng pruweba lalo na't iilan lang ang handang maniwala. Ang tanging alam ko lang ngayon ay makinig sa mga babala ng mga lokal, lalo na kung ikaw ay dayo. Dahil mas alam nila ang tunay na nangyayari sa kanilang probinsya at alam nila na totoo ang mga kwento-kwento at pamahiin, na kapag hindi nag-ingat ang mga bumibisita dito, ay sila ang susunod na maaaring mabiktima ng aswang sa probinsya. Sa Maynila ako lumaki nung bata pa ako at tahimik ang buhay ko noon. Nagbago ang lahat nang mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Walang kamag-anak na kumupkop sa akin, kaya napilitan akong umuwi sa probinsya sa poder ng aking lolo Victor. Bata pa lang ako, ay nilayo na ako ng aking mga magulang kay lolo Victor. Ang tanging alam ko lang sa kanya ay magaling siyang magluto. Saktong magpapasko nun nang ako ay biumahe sa probinsya para tumira kasama siya. Ako si Oscar at ito ang aking kwento. Sa unang gabi ay maayos ang aking pananatili sa kanyang bahay. Kaya nagtaka ako kung bakit ayaw akong ipakilala ng aking mga magulang sa kanya. Lingid sa aking kaalaman ay dun magsisimula ang kababalaghan ng aking buhay. Maliit lang at medyo malayo sa ibang tirahan ang bahay ni Lolo Victor. Nakakapagtakang tahimik ang pamumuhay sa probinsya kahit magpapasko na. Dun ko naisipan na pumunta sa bayan para magtanong-tanong sa ibang taga rito. Binalaan ako ng mga taga-bayan na umiwas maglakad-lakad sa gabi dahil sunod-sunod daw ang natatagpo ang patay sa may kakahuyan. Sakto ding dun banda ang bahay namin ni Lolo Victor. Ang haka-haka ay isang nilalang daw ang pumapatay sa gabi. Isang aswang di umano ang pumapatay sa mga ito. Lagi daw kasing kulang-kulang ang mga laman loob ng mga katawang natatagpuan. Ilang taon na daw itong umaaligid sa aming probinsya, ngunit dumadami daw ang mga napapatay nito ngayong taon. Dahil laking Maynila ako, ay hindi ako gaanong naniniwala sa kanilang mga sabi-sabi dahil ang alam ko ay hindi totoo ang mga aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may magaganap sa akin na dahilan kung bakit ako magsisimulang maniwala sa aswang. Mabuti na lang at magaan ang loob ko kay Lolo Victor, lalo na sa kanyang hilig sa pagluluto. Totoo din ang sabi ng aking mga magulang sa kanya na masarap ang kanyang mga pagkain ginagawa. Dahil gabi-gabi niya akong nilulutuan ng masasarap na mga putahe. Ang paborito ko ay ang mga masarsa niyang luto tulad ng kaldereta at adobo. May kakaibang lasa dito na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Tinatanong ko si Lolo Victor kung ano ang timpla niya dito
at ayaw pa niyang sabihin sa akin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay takam na takam ako palagi sa kanyang luto. Tila nagugutom pa ako matapos kumain at nawawalan ako ng gana kapag sa iba galing ang pagkain. Naisip ko na sobrang sarap siguro talaga magluto ni Lolo Victor. Mag-iisang linggo na ako sa probinsya at nalalapit ng magpasko. Nasasanay na agad ako sa mga ganap sa bahay. Ngunit dahil malapit kami sa gubat, ay kadalasan ay nahuhuli na kami sa mga balita na nanggagaling sa bayan. Isang babae di umano ang natagpo ang patay malapit sa aming bahay. Wakwak daw ang mukha nito at nawawala ang kanyang atay at puso. Naisip kong baka nabiktima lang ito ng isang mabangis na hayop at hindi naman siguro aswang ang pumatay sa kanya. Ngunit ayon sa kanila ay may mga kagat din ito na hugis ngipin ng tao at walang mabangis na hayop ang kukuha lang ng partikular na parte ng katawan. Unti-unti na akong napaniwala nun na may kababalaghan nga na nababalot ang aming bayan. Naging maingat na ako tuwing naaabutan ng gabi sa labas, lalo na't malapit sa aming bahay ang mga nabibiktima. Tuwing hapon kasi ako namamalengke sa bayan ng panghapunan at naaabutan na ako ng gabi pag umuuwi sa amin. Mga ganong panahon na din nagsimula ang haka-haka na baka kami ang susunod na mabiktima ng aswang dahil sa lapit namin sa kagubatan. Sa una ay hindi ako gaanong nag-aalala, ngunit bigla naming nabalitaan na ang kapitbahay namin ay namatay. Natagpuan daw ang katawan nito sa sapa na malapit sa amin. Naging aligaga ako simula nun at nagsabi agad kay Lolo Victor. Nagtaka ako dahil tila kalmado lang siya at kinausap niya ako ng masinsinan. Nagulat ako sa kanyang inilahad sa akin. Ayon sa kanya ay may lahi daw kaming aswang. Isa daw yun sa dahilan kung bakit ako inilayo ng aking mga magulang sa kanya. Sa akin daw kasi dapat mapapasa ang pagiging aswang, ngunit dahil lumuwas kami nung bata pa ako ay hindi na natuloy. Dun ko siya tinanong kung siya ba ang pumatay sa mga taga-bayan. Umami naman siya at ipinaliwanag na ang mga pinapatay lang niya ay masasamang tao din. Ang babae sa gubat at babae sa sapa ay pareho daw binenta ang mga anak nila sa mga dayuhan. Hindi siya nagsisisi at sila lang ang kanyang naisip biktimahin dahil kailangan ko daw makakain ng laman ng tao para mag-umpisa ang proseso ng aking pagiging aswang. Ang tanging kulang na lang daw ay ang inumin ko ang dugo ni Lolo Victor. Matapos akong harapin ni Lolo Victor nun, ay kinilabutan ako at natakot. Hindi ako makapaniwalang totoo ang aswang. Hindi naman ako natakot kay Lolo Victor dahil ang tanging intensyon niya ay ang ipasa sa akin ang pagiging aswang. Naisip kong ligtas naman siguro ang pagkain dahil hindi ko pa naman naiinom ang dugo ni Lolo Victor. Malamang ay inihahanda pa lang ni Lolo Victor ang mga laman loob ng tao. Kaya naman laking gulat ko nang mapansin ko ang aking kinakain. Dun ko napagtanto na laman ng tao ang aking kinakain dahil kakaiba ang laman nito kumpara sa laman ng hayop. Naalala ko din na puro rekado ang aking pinamimili at hindi ako bumibili ng baboy o baka. Kinabahan ako sa aking nadiskubre. Dahil tanging dugo na lang ni Lolo Victor ang kulang at magiging aswang na ako ng tuluyan. Kinumpronta ko si Lolo Victor tungkol dito at sinabi niyang nasa akin ang desisyon. Pinangako niyang hindi niya hahaluan ng kanyang dugo ang aking kakainin.
Ilang gabi kong pinag-isipan kung paano ako makakaalis sa lugar na ito. Ngunit naisip kong wala akong ibang pamilyang natitira bukod kay Lolo Victor. Kaya naman buong loob kong tinanggap ang pagiging aswang dahil ayaw kong maging mag-isa. Agad na hinanda ni Lolo Victor ang rekado ng kanyang niluluto at hinalo na ang kanyang dugo dito. Napagdesisyonan ko ng maging aswang para ipagpatuloy ang aming lahi. Tinanggap ko ang kanyang luto at ako ay ganap na aswang na. Nagbagong anyo ako kinagabihan bilang isang ganap na aswang. Alam ko sa sarili kong mabuti akong nilalang at nagkataon lang na ako ay isang aswang na. Mas lalo kong sisiguraduhin na mga masasamang tao lang din ang aking bibiktimahin.